Dahil pa rin sa masungit na panahon, gumuho ang isang bahagi ng tulay sa Valenzuela. Lumambot daw kasi ang pundasyon ng tulay dahil sa walang humpay na pag-ulan. 2 ang patay, kabilang na ang isang bata. May report si John Consulta. Sa kuhang ito ni News Cooper Kenneth Alferez, nagmamadali ang mga lalaking ito sa paghukay sa ilalim ng isang tulay sa Valenzuela, pasado alas 9 ng umaga kanina. Gumuho kasi ang isang bahagi ng tulay sa 3 bahay. 3 bata at isang lalaki ang natabunan. Nangyari raw ito matapos tumaas sa tulay ang isang truck. Sa laki ng mga bato, kinailangan pa itong gamitan ng drilling equipment para lang tanggalin. Sa kasamaang palad, patay na ng matagpuan ang lalaking kinilalang si Rodel Puyog Sr. Nasawi rin ang 9 taong gulang na si Christian Serrano. Wala naman ako sa bahay na nangyari yun. Sana maganda lang yung mabubuhay. Wala naman dapat sisihin sa amin. Nagkataon naman pumasok ako sa trabaho. Ang manugang naman ni Nelda, swerteng na iligtas ang kanyang 2 anak, sina Felix, 13 years old, at bunsong si Denmark, 6 years old. Niyakap ko po ito, tapos nauntog po doon sa may bato. Naipit pa nga yung 2 pako. No, tas yung buti electric pan nila nanay nakaharang doon. Tinulak ko lang. Tapos nakalabas kami 2. Danger zone kung ituring ng mga otoridad ang pinangyarihan ng trahedya. Delikado raw ang lugar dahil nasa ilalim ng transmission line ang mga bahay at pwedeng makuryente ang mga residente anumang oras. 1970 para pinagbabawalan na silang manirahan sa lugar. NGCP ang may-ari nitong lupang ito. So, obviously, dapat sila yung maghanap na relocation. Kasi, hindi saan naman natin ilalagay almost 3,000 families na nasa ilalim ng transmission line in Valenzuela alone. We have to analyze and investigate bakit nangyari ito. Sa barangay Mayamot sa Antipolo City naman, 2 bahay ang napinsala matapos magkaroon ng pagguho ng lupa. Agad sumugod doon ang Antipolo Rescue Team. Doon nila nakita ang ilang tipak ng bato, nagibang pader at flooring ng bahay ni Marilu Madula. Ngayong sira na ang kanyang bahay, inaalala ni Aling Marilu kung saan sila titira. Sana tulungan yun lang ako dito kahit konti sa may paggawa ng bahay ko. Nang may matera naman kami. Pinuntan din ng mga otoridad ang bahay ni Gilberto Rizala. Kwento niya, bigla siya nakarinig ng kakaibang tunog sa likuran ng kanilang bahay kaninang umaga. At pagtayo ko, yun lang pala, oh. Pabagsak na pala po, eh. Mas pumasok na yung lupa po? Pumasok na sila. Sabay-sabay na sila. May tubig po kasama? Mayroon po. Inirekomenda na ng PDRMMC ang paglikas sa mga residente sa bahaging ito na naturang sitio. Medyo peligro, masyadong malambot yung lupa na natitirigan ng kanilang mga bahay. Rekomendasyon ko na hindi na dapat tiran itong lugar na to. Itong lugar mismo ng pangyayaring ito. John Consulta, GMA News.